Hello guys, so good morning. So continue pa rin tayo sa pag-update. So ngayon ang i-update naman natin is yung ating ECDIS. So dito ang gamit namin is Navtor. So ito yung gamit nating nav stick and insert natin dun sa ating main, and i-scan muna natin siya para ma-sure natin na wala siyang virus bago natin siya gamitin dun sa ating ECDIS. So yan guys, na insert na natin yung ating USB or yung ating nav stick. So ang first natin gagawin is scan muna natin siya para ma-sure natin na walang virus yung ating nav stick before natin siya ma-insert dun sa ating ECDIS. So yun, nag-i-scan na siya and hintayin na lang natin matapos yung pag-scan ng ating nav stick. So pwedeng balikan na lang natin yan mamaya once na tapos na, and proceed tayo sa pag-update ng ating nav stick. So yan guys, tapos na tayong mag-scan ng ating nav stick. So yan. So wala naman virus yung ating nav stick. So close na natin. So ito guys is connected sa internet. So ang ginagamit natin dito is NavSync. So, click lang natin yung NavSync, and then automatic niya ma-detect yung ating nav stick. Yan. So yan, yung previous update natin is April 25. So click natin tong start update. So yan, nag-update na yung ating nav stick, and pwede natin siyang balikan. Pwede kayong magkape muna habang naghihintay. So balik tayo guys. So hindi pa rin siya tapos, and hintay-hintay lang natin hanggang sa matapos yung ating update. So yan guys, malapit na siyang matapos, and after nyan i-apply naman natin siya dun sa ating ECDIS number 1 and ECDIS number 2. So ito guys yung makikita nyo once na matapos yung ating update ng ating nav stick. So ang next yung gagawin is click nyo yung create backup. So yan, magpa-process ulit yan, and then hintayin lang ulit natin na matapos before natin i-apply dun sa ating ECDIS. So balik tayo mamaya kapag tapos na yan, and kape lang ulit tayo.
So yan guys, balik tayo, then malapit na matapos. So yan guys yung procedure kapag mag-update tayo ng ating knob stick para magamit natin dun sa ating ECDIS once na connected yung ating mga desktop sa internet. So hindi na natin kailangang gumawa ng mga request para ma-forward sa ating company. So ganun na lang kasimple ngayon yung pag-update ng ating weekly update ng ating ECDIS. So yan guys, balik tayo dito, and yan, tapos na yung ating pag-process ng weekly updates ng ating knob stick. And then click natin yung close. Ayan. So ito guys is additional information lang, kasi ang ginagawa ko weekly, yan, kinakopy ko yung laman ng knob stick. Yan, kinakopy ko yan para gagawa ko ng backup. Just in case na magkaroon man ng problema yung ating main knob stick, pwede nating ma-transfer yung mga update na to dun sa ating backup na knob stick. So yun lang guys, and proceed naman tayo dun sa ating ECDIS. So yan guys, nandito na tayo sa ating ECDIS. So dito muna natin i-update yung ating knob stick, or dito muna natin i-apply yung ating update sa main ECDIS. So yung model ng ating ECDIS is GRC901B. Insert na natin yung ating knob stick. So yan guys, so ang first kong ginagawa is ina-unload ko muna yung ating root. Yan, ina-unload ko muna yung ating root. So yan, and then punta tayo ng exit. Nandito siya sa taas. Yan, okay. So yan yung makikita natin. So click lang natin yung chart portfolio. Then okay. So yan. So ang next kong gagawin is pupunta tayo ng tools, and then click natin yung option, and then select nyo yung advance, and then advance option, and then dito sa source select nyo yung F, then okay, okay ulit, okay, and then punta naman kayo ng sort. Yan.
Yan. Select nyo yung S63 offline. Yan, hintayin nyo lang. So yan yung mga update natin. So click nyo yung chart para mag-highlight, and then kapag nag-highlight na, click nyo yung import update. Yan, update all charts. So click nyo yung OK. So yan, so tapos na. And then ang next natin gagawin is mag-update naman tayo ng ating EIO. So same procedure pa rin. Punta tayo ng tools, and then option, and then advanced, then advanced option, and then yan, click natin yung F, then punta tayo ng info, and then select natin yung EIO, then OK, OK, then OK. And then same procedure pa rin, punta tayo ng sort, and then select naman natin yung EIO. So yan, so para mag-highlight ulit, click natin yung chart, and then import update. So yan, so tapos na yung pag-apply ng ating weekly update dito sa ating ECDIS. So kung makikita nyo dito sa baba, yan, May 3 yung ating last update. So next kong ipapakita sa inyo is kung ano bang week number yung ating mga ANC dito sa ating mga chart na ginamit dito sa present voyage natin. So exit. Okay. Yan, balik tayo ng navigation. Yan, punta tayo ng chart sa taas. Yan, click natin yung chart. And then punta tayo ng ANC update report. Yan. So yan yung makikita natin. So galing tayo ng Fujairah, then pupunta tayo ng Paranagua. Yan. So check nyo yung filter route. Then so yung previous natin is week 17. So kung makikita nyo dito, week 18 na yung ating update. Yan, yung date report natin is May 3. And then kung pupunta kayo sa summary, yan, yung total chart na ginamit natin or gagamitin natin sa ating present voyage is 51 charts. So up to date lahat, and wala siyang not up to date. And then do sa status report, so makikita natin dito yung mga expiry date ng mga chart natin and yung status. So up to date lahat. So okay naman yung ating update ng ating main ECDIS. So proceed naman tayo dun sa ating backup ECDIS. Yan, close na natin, and then ilo-load ulit natin yung ating present route.
So yun guys, so continuation pa rin to ng ating weekly update ng ating ECDIS. So bibilisan lang natin. So unload ulit natin yung ating present route. Yan. And then punta tayo ng exit. Yan. Okay. Yan. So same procedure pa rin. Punta tayo ng chart portfolio. Yan, okay. Yan. Punta tayo ng tools, option, advance option. Select natin yung F. Okay. Okay. Yan, okay. And then punta naman tayo ng sort. And select natin yung S63 offline. So yan yung mga update natin. So click lang natin yung chart and then click natin import update. Okay. Yan. And then tools ulit tayo, option, advance option, and then select naman natin yung ating EIO. Okay. Then punta ulit tayo ng sort and then EIO. And click mo yung chart, then import update. So yan, tapos na tayo, and then click na natin yung exit. And then balik tayo ng navigation. So same procedure pa rin. Punta tayo ng chart and in sa update report. So yan, week 18 na yung ating backup ECDIS. So yung natin guys, yung route natin ngayon or yung present route natin is i-route check ulit natin kasi baka may mga obstruction or may mga update dun sa dadaanan natin. Kailangan ulit natin siyang i-route check para sigurado natin yung ating safe navigation. So ganun lang guys mag-update ng ating ECDIS. Thank you.